One time, Kuya Bono, sa sobrang kagipitan ko, dahil wala akong trabaho noon at ni pambili ng Milo ng anak ko ay wala. Nahihiya naman ako manghingi sa mama ko, kaya't ang ginawa ko'y naghanap ako ng barya sa ilalim ng higaan at sa ilalim ng mga upuan namin. At kaagad kong pinambili ng tableya na 3 piso ang halaga. Patago kong hinalo sa feeding bottle ng anak ko, tsaka ko pinadede sa kanya. Dear Kuya Bono, ako po si Lovely, taga Cebu and a proud Bisaya. Mahirap para sa akin ang straight na Tagalog kaya't magtataglish na lang ako. Pero hindi rin ako eksperto sa English kaya't kayo na ang bahala Kuya Bono na mag-ayos sa grammar ko. 6 kami magkakapatid. 3 girls and 3 boys. Pangatlo po sana ako kaso naging pangalawa. My brother died when I was 8 years old at siya naman that time ay 9-year-old lang. Kadalasan po kasi kapag sobrang bait ka, maaga ka daw kukunin ni Lord. Iyan ang pagkakaalam ko kaya kami ng kasunod na kapatid kong babae ay naging pasaway pero slight lang naman Kuya Bono. We were a happy family, living in a small house pero I didn't expect that ang masayang pamilyang yon ay masisira lang. Year 2003, nag-abroad ang papa ko sa Japan. Grade 3 lang ang natapos niya pero nakapag-abroad siya dahil nga sa sobrang sipag niya. Year 2006, grade 6 na ako ng Kuya Bono nung nasira ang masayang pamilya na meron kami. Akala ko noon mas lalo kami magiging masaya kasi kasama na ulit namin si Papa pero hindi pala. Sa school ko noon at mismo sa teacher kong lalaki pa ay una kong narinig ang chismis tungkol kay Papa na may kabit daw siya. May kabit daw ang Papa mo? Tanong sa akin ni Sir. Natural, hindi ko yan alam. Then kumalat na ang masamang balita at dahil doon naghiwalay sina Mama at Papa at nagsama na sina Papa at ang kabit niya. Si Mama na lang noon ang mag-isang nag-alaga sa aming 5 na anak niya. Housewife lang si Mama kasi nga tinuring siyang mala prinsesa ng Papa ko noon kaya alam namin na sobrang hirap para sa kanya ang magsimulang gampanan ang masaklap na role niya as single mother sa aming 5 magkakapatid. Sobrang nasaktan at nahirapan si Mama at ganoon din ang naramdaman namin para sa kanya. Pero helpless pa kami noon kasi nga mga bata pa kami. Ang kaya lang namin gawin noon ay maawa at malungkot para sa aming ina. Ang daming hirap, luha at pawis ang dumaan kay Mama. Minsan noon, asin, mantika, tuyo ang inuulam namin. Minsan din, inuutusan kami na manghiram ng pera o bigas sa kapatid ni Mama. Nagbibigay naman sila pero ihanda mo ang tenga mo dahil makakarinig ka pa ng masasakit na salita. Pwede naman sana magbigay na lang basta nang wala ng dakdak pa.
Anyway, salamat na rin sa lahat ng hirap at pasakit na naranasan namin dahil noon ako nagsimulang mangarap na someday mag-a-abroad ako para matulungan ang pamilya ko. Awa ng Diyos, Kuya Bono, ay nakapagtapos ako ng high school. Kumuha ako ng dressmaking pagkatapos nun, and after vocational course ay nakapagtrabaho na ako. At noon ko na rin nakilala ang taong walang kwenta at tawagin na lang natin siya sa pangalang Jovel. Pero kung gusto mong baguhin ang pangalan niya, Kuya Bono, ay okay lang. Palitan mo ng pangit na pangalan dahil siya talaga ang lalabas na kontrabida sa buhay ko. But before ko na-meet si Jovel, may boyfriend ako. Si Jovan na sobrang mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. Noong nag-aaral pa ako, hatid sundo ako ni Jovan. Yun ang daily routine niya. Kapag sweldo niya, bumibili siya ng foods ko for the whole month at kapag wala siyang pasok sa work niya, nasa amin lang siya. Welcome siya sa bahay, okay sila ni Mama, and for that, nag-assume siya na ako na talaga ang forever niya. Noong nasa Cebu na ako kung saan ako nagtrabaho sa Mebza Global Wear 2 sa Mactan, Lapu-Lapu, noon ako nagkasala sa boyfriend ko. Bata pa ako noon at isip bata talaga ako dati. Marami akong desisyon na sumablay talaga at isa si Jovel sa mga sablay sa buhay ko. Hindi ko na siguro i-elaborate kung paano naging kami ni Jovel kasi di naman kayo kikiligin dahil nasabi ko na wala siyang kwentang tao at ako'y tatanga-tanga naman noon. May nangyari sa amin dahil nalasing ako pagkatapos ng party na yon. Di naman kasi ako sanay uminom pero natatandaan kong tinanong ko pa si Jovel noon kung bakit niya ako pinagsamantalahan. Ang sagot niya, para daw makasiguro siya na hindi ko siya iiwan. So fast forward, nagkaharap-harap kaming tatlo. Ako, sila Jovan at Jovel pero nakakaloka dahil kalmado sila at nagtuturoan pa kung sino sa kanila ang dapat mag-giveaway o kung sino ang dapat magparaya. Sabi ni Jovan, siya na lang daw ang mag-give up sa relasyon namin kasi kung mahal ko daw siya, hindi daw ako mag-cheat sa kanya. Sabi naman ni Jovel, hindi Brad, ako dapat ang mag-giveaway dahil nakisawsaw lang naman ako sa relasyon ninyo. Si Jovan ang nawala at alam kong dapat kong pagsisihan yon kasi matinong lalaki ang nawala at ang bagsak ko'y sa walang kwenta nga. Oo, tanga ako sa part na to. Pero ano bang magagawa ko later on ay nalaman kong buntis na ako. Pero hindi ako ang unang nakaalam na may bata na sa sinapupunan ko kundi ang mama ko na sobrang talas talaga ang pakiramdam. Isa siyang nilalang nakamamanghaan mo talaga dahil siya ay sobrang maldita pero mabait at the same time. Iyan ang mama ko. Nasa bahay ako ni na Jovel that time sa Toledo, Cebu dahil magpapaklearance kami sa kumpanya. Dahil kasi sa pagkaisip bata ko noon, napaglaruan ko yung biometric. Nakapag-log out ako kahit 3 minutes pa bago mag-log out. Ayon, nagka-demerit ako kaya hindi ako na regular at naging contractual lang ako. Hindi ko ini-expect na darating si Mama sa bahay ni na Jovel that night. Tinawag ako ng papa ni Jovel at sinabing naroon ang mama ko. Sa takot ko, Kuya Bono, ay tumakbo ako sa palayan sa likod ng bahay dahil takot ako sa maaaring gawin ng mama ko sa akin. Matapang at maldita si Mama at alam ko yon. Alam kong delikado ako nung gabing yon.
Kaya lang kinausap ko ng papa ni Jovel para harapin ang mama ko kasi hindi siya uuwi talaga na hindi niya ako kasama. Ang sabi ng papa ni Jovel, huwag daw ako mag-alala dahil next week pupunta sila sa bahay namin upang pag-usapan ang tungkol sa amin ni Jovel. So sumama nga ako kay mama pa uwi pero as expected, nag-super saiyan sa akin si mama dahil sa matinding galit niya. Tinanggap ko na lang lahat at tiniis lahat ng parusang iginawad niya sa akin nung gabing yon pero ang sabi pa rin sa akin ay huwag daw ako magpakita sa kanya. Kaya naman sa kwarto ni ate ko ako natulog noon. May anak na si ate that time, baby pa lang at naiyak ako habang pinagmamasdan ko ito kasi alam ko na hindi magiging kagaya ng buhay ni ate at ang baby niya ang magiging buhay namin ng magiging baby ko. Dahil kasi si ate ay nakapag-asawa ng lalaking masipag at matino. While ako, noon pa lang ay ramdam ko na isa sa karma ko si Jovel. At totoo nga, Kuya Bono. Matino ang tatay ni Jovel pero hindi nagmana si Jovel sa tatay niya. Nagkausap ang pamilya namin, nag-set sila ng petsa ng pamamanhikan at ewan ko kung bakit araw pa ng mga patay, November 1 sila namanhikan. Marami silang dumating. At naging pulido ang petsa ng kasal, January 2014. Pero bago pa dumating ang araw na yon ay nag-flight si Jovel papuntang Riyadh, Saudi Arabia. Yun ay diskarting malupit para takasan ang responsibilidad niya sa akin. At ako ay nagbuntis, nagsilang ng sanggol na walang ama. Noong nasa Saudi na si Jovel, tinawagan naman niya ako ng 4 na beses. Pero after that, wala na. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Iniyak ko na lang ng iniyak kasabay ng pagtanggap at pagtatapang-tapangan na kaya kong mabuhay na wala siya. Gaya ng isang kapatid kong babae ay kaya ko ring itaguyod ang anak ko kahit wala itong ama. Pero hindi ganun kadali yun, Kuya Bono at mga kahugot. Imagine nyo ito. Daily routine ko noon kahit buntis na ako. Gigising ako ng napakaaga para ipaghanda ng pagkain. Ang mga nakababata kong kapatid na nagsisipag-aral pa noon. After that, maglilinis ako ng bahay namin at bahay ng mga baboy namin. Kukuha ako ng 2 hanggang 3 sako ng kangkong na pagkain ng mga baboy. Kahit 8 months na ang tiyan ko noon, nagbibisikleta pa rin ako. At wala akong karapatang magreklamo o mapagod dahil paraan ko yan para makabawi sa pamilya ko sa katanghang nagawa ko sa buhay ko. Buwan ng Pebrero nung akala namin ay kabuwanan ko na, kumuha si mama ng lisensyadong nagpapaanak pero naging extra challenge para sa kanya ang sitwasyon ko. Nahati po kasi sa 2 tiyan ko. Dapat whole circle siya pero sa akin ay may hati. At kapag kinukuhanan ng heartbeat ang bawat side ng tiyan ko ay tumitibok ito pareho. Kaya sabi ng midwife ay dalhin na lang daw ako sa paanakan center. Kaya lang hindi naman ako dinala kaagad kasi nga hindi pa daw ako manganganak. Whole night akong gising noon dahil sa sakit ng tiyan ko hanggang sa araw ng delivery ko. March 2 ako dinala sa paanakan. March 4 pa lang lumabas ang baby ko. 12 a.m. in Kuya Bono at sobrang liit lang niya. Pero pinahirapan ako ng sobra pati na rin ang midwife na nandoon. After my child came out, ang midwife na na-assign sa akin ay ininjekan ako ng pampalabas daw ng inunan ng bata at dapat daw itong lumabas ng kusa after 30 minutes.
Kaya lang lumipas na ang 30 minuto, wala pa rin lumalabas na inunan sa puwerta ko. Nataranta na sila. Si mama nag-worry na kasi baka daw may mangyaring masama sa akin. Until pumasok ang doktor matapos niyang makita ang kalagayan ko, bakit daw ako nagbi-bleed at nanghihina ako at ang baba ng BP ko. Pinagalitan niya ang 4 na kataong nagpaanak sa akin. Pinakabitan niya ako ng dextrose. Then nalaman nilang may heartbeat pa sa tiyan ko at inakala nilang may baby pa doon. Nanghingi ng gloves ang doktor. Sinuot niya sa malaki niyang kamay at pumuwesto sa pagitan ng mga hita ko. Natakot ako at hindi ko namalayang nakapagsalita ako ng ganito. "Oops, Doc, anong gagawin mo?" Tarantang tanong ko. Ipapasok ko ang kamay ko sa loob. Kaswal na sagot niya. Pero bago pa niya naipasok ang kamay niya sa aking puwerta ay biglang sumakit ang tiyan ko. Wait, Doc. Lalabas na. Pasigaw na sabi ko sabay ire. At ayon, lumabas na ang inuna ng baby ko. Natakot lang pala sa malaking kamay ng doktor. Dahil nagsisimula pa lang ako sa buhay as mother at mahirap lang din kami, kaya minsan lang ako makabili ng diaper ng baby ko. Ang ginagawa ko noon, Kuya Bono, ay nagkakat ako ng mga lumang damit tsaka ko gagawing lampin ng anak ko. Mahirap, Kuya Bono, ang maging single mom na walang sariling pera, kaya naman noong 3 months na ang baby ko ay nag-apply kami ng trabaho ng bunso kong kapatid na babae sa Mitsumo, Danao. Pag-a-assemble ng parts ng camera at cellphone ng trabaho namin doon. Nakapasa kami sa exam kaya for medical na kami. Kaagad, Kuya Bono, at free ang medical doon. Kaya lang habang nagpapamedical kami ay patuloy na tumutulo ang gatas sa dede ko. Narinig ko pa ang sinabi ng iba naming kasamahan. "Hala, gutom na ang baby niya." Hindi ako nahiya noon, Kuya Bono, dahil trabaho ang hanap ko. Sa paupahan ng kumpanya kami tumira, kinakaltas lang ang bayad sa renta tuwing sahuran. Bumili kami ng kapatid ko noon ng isang supot na tuyo at mantika. Pinakuluan lang namin ang tuyo sa mantika tapos pinalamig, then inilagay namin sa garapon at yun na ang ulam namin ng ilang linggo. Ang importante noon, Kuya Bono, ay may kanin kami. Naging masaya naman ako sa trabaho. May tawanan, sagutan, pikunan. Hindi ako pumipili ng makakasagutan ko, mas matanda o mas bata. Hindi ko inuurungan basta't alam kong tama ako. Kahit na maliit lang ako, Kuya Bono, 4'11" lang ang height ko, pero sabi ko nga, matapang ako. Pinakaayaw ko kasi yung mahina. Kasi kapag mahina ka, talo ka, at mananatili kang talunan sa mundo. Matatapang kami, Kuya Bono. Mana kami sa mama namin. Humble din kami at lahat ng payo ng mama namin, lahat ng natutunan namin sa simbahan, lahat ng nababasa namin sa Bible ay nasa isip at puso namin. Wala po sa amin yung lahing tsismosa o mapanira sa kapwa. May time noon, Kuya Bono, na pinatitigil nila ako sa pagtatrabaho dahil pag-aaralin daw ako sa college. Tumanggi ako kasi that time ay 22 na ako at may anak na nga.
Maliban sa nakakahiya ay kinakalawang na din noon at inaamag ang utak ko. Kaya lang ay sila din ang nasunod. Napag-aral nila ako sa CTU Tuburan. Pilit kong pinagkakasya noon ng 500 pesos na weekly allowance ko. Bibili ako ng 1 kilong bigas, noodles, sardinas at kapag may matitira, ibibili ko ng 3 pack ng Milo para sa anak kong si Lawrence. Tuwing uuwi ako noon kapag weekend, dapat may Milo akong dala para sa anak ko. Kinakausap ko si Lawrence lagi noon. Nasabi ko pa nga dati sa kanya nung 22 na ako, 1 taon na lang, maibibigay ko na sa kanya ang mga pangangailangan niya. Hindi na siya mahihirapan. Kasi kapag 23 na Kuya Bono ay pwedeng-pwede nang mag-abroad. At yun noon pa man ang nakikita kong paraan para mapaaluan ang buhay ng pamilya ko. Lalong-lalo na ang anak ko. Pinalaki ko ng maayos si Lawrence, Kuya Bono. 1 taon pa lang siya, tinuruan ko na siyang umihi para hindi nababasa ang short o ang higaan. Kapag naihi siya sa higahan, sisigawan ko siya. Tumayo ka! Kapag hindi pa tumayo dahil inaantok pa'y bibilangan ko na. Babangon naman dahil natatakot makurot. Pagkatapos kong bihisan, pinapaluhod ko yan. Bawat mali niya, pinapalo ko at pinapaluhod ko siya. Minsan kapag napapagod na ako sa kalilinis ng mga kalat niya, tinatali ko ang paa niya. Alam kong OA ako minsan noon sa anak ko, pero ayoko kasi siyang magaya sa ibang bata na dugyot at mukhang yagit. Kahit mahirap lang kami, ayokong nagiging dugyot kaming tingnan. Malinis ako sa katawan ko kaya't dapat lang na malinis din ang anak ko. Nagbibihis lang talaga ako ng maayos o ng magandang damit kapag may lakad o magsisimba. Pero kapag nasa bahay, nanay na nanay ako. Hindi ako bumibili ng damit ko. Kung may pambili man ako, sa anak ko na lang. Minsan, pag may lagnat siya o yung simpleng sakit na pambata ay halos mamatay na ako sa iyak at nakaluhod ako nagdadasal sa Diyos. Sabi ko, sa akin na lang niya ibigay ang sakit ng anak ko. Taong 2016 ako nag-aral ng college, Kuya Bono. Yung taon din na yon, nagparamdam bigla si Jovel, ang ama ng anak ko. Pinagbigyan ko siyang magkita kami sa Balamban Plaza kasama si Lawrence. Yun ang hiling niya, makita ang anak niya, at pinagbigyan ko naman, total wala naman akong feelings para sa kanya. Gusto ko lang marinig mga kasinungalingan niya. Nagkita nga kami pero feeling close siya, bagay na ikinagulat ko talaga. Hinalikan ba naman ako sa lips? Parang buwang uy. Tapos nang musta na, sabi ko okay lang naman kami. Napaka-casual niya magsalita na akala mo wala siyang guilt sa mga kasalanan niya. Diyos ko patawarin, sabi ko naman, ikaw, kumusta ang buhay binata? Binata ka dyan? Ganito ang sagot niya. Hindi ko rin natagalang makasama siya nung araw na yon. Nagdahilan na lang ako na magagalit ang mama ko kapag nalaman niyang nakipagkita ako sa kanya. Dalawang taon siya sa abroad, Kuya Bono, pero never siyang nagpadala ng pera para sa anak niya. Siguro dahil never din naman akong humingi ng tulong sa kanya. At yan talaga ang pinangako ko sa sarili ko, na never akong hihingi ng tulong sa taong hayop. At never, as in never kong idadahilan ang anak ko. For what, Kuya Bono, ay ama lang naman siya sa salita, pero never sa gawa. One time, Kuya Bono, sa sobrang kagipitan ko, dahil wala akong trabaho noon, at ni pambili ng Milo ng anak ko, Kuya Bono, ay wala.
Nahihiya naman akong manghingi sa mama ko kaya't ang ginawa ko ay naghanap ako ng barya sa ilalim ng higaan at sa ilalim ng mga upuan namin. Nakahanap ako ng 3 piso at kaagad kong binili ng tableya na 3 pesos ang halaga. Patago kong hinalo sa feeding bottle ng anak ko tsaka ko pinadede sa kanya. Sobrang sakit nung katotohanan na 7 pesos na Milo ay hindi ko mabili. Umiyak ako ng walang tunog dahil ayokong may makakitang umiiyak ako. Ayaw kong may manumbat sa akin at sabihan akong ang paghihirap ko ngayon ay bunga ng mga pagkakamali ko. I wanted to show my family that I'm strong, but deep inside, I'm broken. Never ko pinakita sa kanila na mahina ako at pinanindigan ko talaga, Kuya Bono. 2 years and 1 semester lang ang kinaya nila sa pagpapaaral sa akin. Kahit na nagtatrabaho ako tuwing wala akong pasok. Ganoon din ang kapatid kong lalaki na secondary level na noon. Sa palengkihan ng baboy ang trabaho namin ng kapatid ko. Ako sa karinderya, pero kapag walang masyadong tao sa karinderya ay inuutusan din akong magtinda doon. Sa section naman ng mga hotdog, lumpia, tusino at iba pa. Iba naman ang tindera sa babuyan. 3 months yata ako doon na tinanggal din ako dahil humina ang benta. Naging tindera din ako ng burger. Pero hindi rin ako nagtagal dahil masyadong maliit ang kita. Naging katulong din ako ng kapitbahay namin, Kuya Bono, kaso sobrang liit ng sahod ko. 80 pesos per day lang. Hanggang sa naglakas loob na ako mag-apply ng trabaho sa abroad. Ang totoo, Kuya Bono, matagal ko nang pinagdadasal sa Diyos ang pag-a-abroad. Dahil marami akong nakikita at mga kakilalang umaluwan talaga ng bahagya ang buhay noong magsipag-abroad sila. And thanks to God and by His will, naka-abroad ako, Kuya Bono. Kaya lang ang gusto ng mama ko, huwag lang daw sa Middle East. Papayag daw siya. Kaso matagal kasi ang ibang bansa kaya Saudi Arabia din ang bagsak ko. Ayoko kasing maghintay noon. Ayokong magsayang ng mga araw dahil araw-araw ay nakikita ko ang paghihirap namin, lalo na ng anak ko. Marami akong hindi na ibibigay sa kanya. At wala talagang araw na hindi ako naawa para sa kanya, kaya't sabi ko noon ay kahit Saudi na. At 2 weeks lang, Kuya Bono, may employer na ako. I prayed first before I made my decision. I asked God, Father God, if this is the plan you made for me, I will accept this with all my heart and thank you for guiding me every day. May 3, 2018 ako nag-flight. Sobrang takot ko noon kasi nilabag ko pa nga yung kagustuhan ng mama ko na ayaw nga akong papuntahin ng Middle East. Pero Kuya Bono, nawala ang pangamba at takot ko noong makaharap ko na ang amo ko. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil napakabait ng amo na binigay niya sa akin. English speaking kami dito sa bahay niya at lagi niyang sinasabi na kung ano man daw ang kailangan ko ay bibilhin niya. Kapag nag-grocery kami, sinasabihan niya ako na kumuha lang ako ng kung anong gusto ko. Tinuturo pa niya sa akin yung Filipino market, kaso Indomie lang talaga ay okay na ako. May mga kaibigan akong Pinay dito at isa na doon si Marizon na siyang BFF ko. Madalas ko siyang awayin at pagalitan dahil madrama din ang buhay ni Marizon.
2 years and 8 months kami dito sa unang kontrata ko bago kami nakauwi ng Pinas. Lahat ng sahod ko, Kuya Bono, pinapadala ko sa pamilya ko dahil libre naman ang mga personal needs ko dito. So aanhin ko ang pera dito. Pinapadala ko lahat para maipaayos ang bahay namin at para makakain naman ng masasarapang pamilya ko. May picture kasing na-post sa Facebook kung saan ang bahay namin ang nasa background at luma na ito, para nga daw wala nang nakatira at marami na ring mga sira. At parang nakakakonsensya kasi na nasa abroad ako pero ganun ang bahay ko. Kaya napabilang ang bahay sa mga layunin ko noon na mapaayos habang nandito ako sa abroad. One time, Kuya Bono, nung nariyan ako sa Pilipinas, bumisita sina Papa. Kasama niya ang kapatid ni Mama na isa din sa hindi namin pinapansin. Isa kasi siya sa kumonsinti noon sa kagaguhan ng Papa ko sa pag-iwan sa amin. Kaya't hindi namin siya pinapansin. Ang pumapansin lang sa kanila ay si Ate, ang panganay namin. Nasa loob kami ng bahay nung time na dumalaw sina Papa at hindi ako makalabas dahil nasa labas nga sila. Kaya lang ay nasa labas din ang anak ko kaya't napilitan akong lumabas. Dumaan ako sa harap nila na hindi lumingon sa kanila. Nakakahiya ang ginawa kong iyon at naawa ako kay Papa pero ayoko kasi magmukhang mahina sa harap nila. Yung tipong magdadrama, iiyak dahil nandyan si Papa. Ayoko nang ganon. Mas gusto ko nalang isipin nilang masama ang ugali ko na hindi ko pinapansin ang sarili kong ama kaysa magdrama ako ng ganon. Pero ang totoo, Kuya Bono, mahal namin ang Papa namin. Kaya lang, tinalikuran kasi niya ang responsibilidad niya sa amin. Nasaan siya nung kailangan namin siya? Nasanay kami na wala siya. Umahon kami sa matinding kahirapan nang wala siya. One day tinanong ko si Mama kung galit pa siya kay Papa. Nung sabi niya, matagal ko nang pinatawad ang Papa niyo at hindi na ako galit sa kanya. Kaya kayo, patawarin niyo na rin siya. Tinanong ka din noon lahat ng kapatid ko. Kagaya din ng sagot ni Mama ang sagot nila. Hindi alam ni Papa na matagal na namin siyang napatawad. Hindi niya alam dahil never naman siyang humingi ng tawad kay Mama o Kuya Bono kahit kay Mama lang sana. Well, para sa Papa ko, kung masaya ka sa buhay na meron ka ngayon, ay masaya na rin kami para sa'yo. Kung hindi ka masaya sa buhay na pinili mo, then pilitin mong maging masaya. At kung pagod ka na, umuwi ka sa bahay. Pero hindi ko nga lang sigurado kung welcome ka sa ibang mga anak mo dun. At para naman kay Jovel, kung pwede lang, wag mo kaming guluhin ng anak ko dahil never ka naming ginulo. Di ba may anak at asawa ka na? So please makontento ka na lang sa meron ka. Huwag kang manggulo ng buhay ng may buhay. Kung masaya ka sa buhay mo, di masaya na rin kami para sa inyo. Pero kung hindi ka masaya, at kung kinakarma ka na sa anak na tinalikuran mo, deserve mo yan. Gago ka eh. Balik muna tayo, Kuya Bono, nung nagbakasyon kami ng BFF kong si Marizon at akala namin ay hindi na kami makakabalik dito dahil akala namin noon ay katapusan na ng buhay namin dahil sa isang masamang pangyayari. But before that ay nung makita ko na sa wakas ang anak ko at si Mama na kulang 3 taon kong hindi nakita at nakasama, natural, andun yung emote na paluhan si Mama nung yakapin ako.
Luha siguro ng pasasalamat dahil umuwi akong buhay at malusog. At hindi kagaya ng kinatatakutan niyang baka mapabilang ako sa mga domestic helpers na nag-Middle East ngunit umuwing wala ng buhay. Sobra din ang higpit ng yakap ko sa anak ko noon na labis ko talagang namimiss. Sobrang lambing ng anak ko, Kuya Bono. Hindi pa rin siya nagbabago. One time, naglalaba kami ni Marizon. Naglalaro naman siya kasama ang mga pinsan niya. Nung makita niyang pagod na ako ay lumapit siya sa akin, sabay sabi, "Okay ka lang, Ma?" "Okay naman ako, nak. Bakit ba?" "Wala lang. After mo dyan, magbihis ka tapos kumain ka at magtimpla ka ng mainit na inumin. Ikaw din, Ate Marizon." Minsan pag may nagawa siyang mali o nagsalita siya ng masama sa pandinig ko ay agad siyang tatakbo sa gilid ng bahay at doon ay luluhod siya. Mahal na mahal ni Mama ang anak ko, Kuya Bono. Naalala ko yung umiyak si Mama dahil nga nasagot ko siya. May konting misunderstanding lang kami noon na nauwi sa konting sagutan. Nung nabuntis kasi ako na walang ama, ginawa pa ni Mama na pang-sermon ang sitwasyon ko sa kapatid kong nakababata sa akin. Kagaya daw ng mahirap kong sitwasyon ang magiging sitwasyon niya kung magkamali din siya. Ang sabi naman ng kapatid ko noon ay never daw siyang magagaya sa akin na single mom. "Oops, huwag ka magsasalita ng patapos," sabi ko noon sa kanya. Pero eto siya ngayon, single mom din. Pero never kong pinaalala sa kanya ang sinabi niya noon na hindi siya magagaya sa akin. Kaya doon ko nasagot noon si Mama, Kuya Bono. Hindi ko kasi napigilan ng sarili ko at nasabi ko na, ang unfair mo nga eh. Nung nabuntis ako, muntik mo na akong patayin samantalang siya, may isang kurot hindi man lang dumapo sa balat niya. Ang maluha-luha namang sagot ni Mama ay, "Bakit hindi ko ba binabawi sa anak mo yung mga nagawa ko sa iyo noon? Mahal na mahal ko ang anak mo. Naiiba siya sa lahat ng apo ko." Almost 4 months ang vacation namin ni Marizon dyan sa Pilipinas noon. Isang linggo bago ang flight namin pa Manila, kung saan naman kami magpa-flight pabalik dito sa Saudi, ay may masamang nangyari sa amin ni Marizon. Third week of April ng hapon nang magyaya ang pamangkin kong babae na maligo daw kami sa dagat. Napakakulit, Kuya Bono, kaya kahit ayaw sana namin ay pinagbigyan na namin. Malapit lang ang dagat, Kuya Bono, at 5 p.m. na nga nung hapon nang magpunta kami. Napansin kong malaki ang dagat that day, matataas din ang alon. Pero pagdating namin sa dagat ay nagsilanguyan na ang dalawang pamangkin kong sina Inday at Dongdong, pati na rin ang anak kong si Lawrence. Yung tubig, Kuya Bono, ay hanggang tuhod lang sa pampang. Kaya kampante kami na hindi sila malulunod.
Then biglang umahon ang anak ko dahil magsi-CR daw siya. Sinamahan siya ng kaibigan ko si Marizon. Ilang minuto ang dumaan ay biglang sumigaw ang isang pamangkin kong si Dongdong. Sinigaw nito ang pangalan ni Inday. Napatakbo na ako dahil sa pagkataranta, nabitawan ko pa ang cellphone ko. Diretso ako sa tubig dahil nakita kong nasa malalim na sina Inday at Dongdong. Lumangoy ako pero hindi nakalublob ang ulo ko sa tubig kasi baka pag sumisid ako ay hindi ko sila makikita. Sumisid lang ako nang malapit na ako kay Inday para maiangat ko siya paitaas mula sa ilalim. Si Inday ang una kong sinagip, Kuya Bono, dahil mas mabigat siya at mas mauuna siyang malunod. Kaso, hindi ko nasagip si Dongdong. Si Marizon na kaibigan ko ang nagligtas sa kanya. Sa ilalim niya na daw nakuha si Dongdong, buti daw ay nahawakan nito ang kamay ng bata. Yung magkahalong nerbiyos at pagod sa paglalangoy ang naging dahilan para pareho kami ni Marizon na parang mapipigtas noon ang hininga. May 3 lalaki noon na nanunood lang sa amin habang sinasagip namin ang 2 bata. Pero nagtataka ako noon, Kuya Bono, kasi halos nasa harapan lang namin ang 3 lalaking yon at nakita ko na hanggang tuhod lang nila yung tubig samantalang ako'y hindi naaabot ng paa ko ang buhangin sa ilalim. Ang lalim pa rin sa kinaroroonan ko kaya't langoy pa rin ako ng langoy habang karga-karga ko si Inday. Noong malapit na kami sa 3 lalaki ay pinasa namin sa kanila ang mga bata. Sobra akong nanghina noon, Kuya Bono, at hinahabol ko talaga ang paghinga ko. Ang pangyayaring yun, Kuya Bono, ay pinili naming ilihim sa pamilya ko. Pero makapangyarihan talaga ang mga marites. Kumalat pa rin ang chismis at ang ganda pa ng pagkakakwento nila. Narinig ko kay Mama, paano na lang daw kung 5 kaming nalunod? Sabi daw ng 3 lalaking nakapanood sa pagsagip namin sa mga bata. Walang iya. Nagawa pa talaga magchismis, natakot nga silang lumusong sa tubig para sagipin ang mga bata. Sa totoo lang, Kuya Bono, hindi naman ako takot mamatay kasi lahat naman ay doon pupunta. Ang kinatatakutan ko lang talaga ay ang mawalan ng nanay ang anak ko. May 2, 2021, paalis na kami papuntang Manila at bago pa dumating ang araw na yon ay sinabihan ko na ang anak ko na babalik na ako sa trabaho ko. Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, basta huwag kang aalis na hindi ko alam, ha? O huwag kang aalis kapag tulog ako. Kaya lang tulog siya nung umalis ako at hindi ko siya ginising kasi madaling araw noong umalis kami. Kaya lang ay nagising pa rin siya. Okay naman siyang makita akong umalis kasi ang mahalaga talaga sa kanya ay nakita niya ako bago ko siya iniwan ulit. Kaya lang si Mama muling nagdrama. Umiyak ulit pero sabi ko, kailangang umalis kasi kailangang maipagawa yung bahay at para umayos pa rin ang pamumuhay namin. May 14, 2021 ay dumating na kami dito sa Saudi, Kuya Bono. At dating kami ang magbabantay sa mga bata at gaganap sa lahat ng trabaho dito. Ang maganda lang talaga ay hindi istrikto ang mga amo namin pagdating sa mga gawaing bahay. Ang pinakamahalaga talaga sa kanila ay yung pag-aalaga namin sa mga bata. Kaya nga maswerte ako dahil ganito ang mga amo ko. At gusto ko pang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanila, Kuya Bono, dahil ito lang ang alam kong paraan para matulungan ang pamilya ko at masigurong may magandang kinabukasan akong maibibigay sa anak ko kahit na single mom lang ako. Sa lahat ng nakikinig, the reason why I shared my story is because
I want to be an example to everyone na anuman ang hamon ng ating buhay, anumang pagsubok ang darating, lagi nating tatandaan na sinusubukan lang tayo ng ating Panginoon at kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. Just pray and pray at kung hindi binigay ng Diyos ang hiniling mo, ito ay dahil mayroon siyang mas magandang inihahanda para sa'yo. One more thing, never ask God why. And don't blame God sa anumang mangyayari sa buhay natin because everything happens for a reason. Don't lose hope because God is always there for us. Just exactly what the song Trust His Heart is telling us. Thank you, Kuya Bono and all Kahugot. May God bless us all. Lovingly yours, Lovely. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Hindi nag-reply si Lovely sa email natin sa kanila sapagkat meron sana akong tanong at hihingi sana ako ng picture niya pero hindi naman na siya nagbasa yata ng kanyang inbox. Anyway, Lovely, kung mapapanood mo ito, gusto kong pasalamatan ka sa napaka-inspiring na kwento ng buhay mo. Talagang nagsilbi kang inspirasyon sa ilan at inirepresent mo rin talaga yung napakaraming OFW na mayroong mahalagang dahilan ang kanilang pag-a-abroad. Kaya naman talagang napakataas ng respeto ko sa mga OFW, lalo na sa mga domestic helpers. Hindi lang dahil domestic helper din ang aking panganay na kapatid, kundi dahil napaka makahulugan talaga ang kanilang mga sakripisyo. Saludo ako sa inyong lahat, mga kahugot. Nasaan ka man, Hong Kong, Saudi Arabia, Kuwait, sa amang bahagi ng mundo ka nagtatrabaho bilang domestic helper, mag-iingat ka and God bless you. Again, kahugot na Lovely, hindi ka nagbanggit tungkol sa meron ka pa bang pag-ibig o may pagnanais ka pa bang umibig ulit. Siguro meron kang dahilan kung bakit hindi mo na nasabi. Anyway, again, maraming salamat at mag-iingat ka palagi. Sampo ng lahat ng domestic helpers, lahat ng OFW. Take care and God bless. First 20 sa mga nagpa-shoutout sa Facebook, si Mazaki Ella Oikatorp. Jocelyn Gallardo, shoutout to ganun din kay Marso 5. At Giovanni Solano pala from Chuan, Hong Kong. Sana tama yung bigkas ko. Moises de la Cruz, shoutout to you. Ganun din kay Angelica Rodriguez Lamigo. And siya ay taga Santa Fe, Nueva Vizcaya. Shoutout to you. Nel G. D.N. Danzalan Culiado siguro ito. Pa-shoutout naman po from Delphin Albano, Isabela. Presilda Panad. Hello kay Bono, pa-shoutout po sa mga kumaris ko na sina Feliza and Delia. Listening here in Bayumbong, Nueva Vizcaya. Melody Bautista Rodriguez Anderson. Shoutout to you. Pa-shoutout, sabi naman ni Joy Ogano Bantok, one of your abangers from Quezon, Isabela. Salamat. Claire Balganyon Kababag, shoutout kay Mono from family o sa family ko dyan sa Cagayan Valley, family Kababag. Shoutout sa inyo. Jocelyn Pasqua, hello kuya, salamat sa aming mga abangan na kwento. More power and God bless you too.
At Crystal Calabiao si Baluca, pa-shoutout po. Kuya Bono from Bugay, Cagayan. Ingat! Destiny, shoutout Kuya Bono, family Bedania sa Comon, Aritaw, Nueva Vizcaya at family Afalia sa Bagabag, Nueva Vizcaya. It's me, Tita Daisy. Maraming salamat, Tita Daisy. Ligayo Angela Adviento, pa-shoutout Kuya Bono, Ligayo Angela Adviento from Bagao at abangar to your new uploading story here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Melody Melanie Sagon Amando II, na imbag nga bigat mo kuya. Pa-shoutout ang manti pamilya Amado Sagon dito ay Villanorte, Madela, Quirino. Maraming salamat. Melody. Jayi, pa-shoutout Kuya Bono from Syria. It's me again, na laging abangers ng new upload mo. God bless you always. Kumusta ba ang buhay dyan sa Syria? Jayi. Cherry May Palat, pa-shoutout Kuya Bono, masugid mong taga-subaybay from Tabuk City. Jeremy, shoutout to you. And Jazril Bunan, pa-shoutout na lang from Bambang. Mateo Agtrap, J. Rome, hello Kuya Bono, shoutout po from Alfonso Lista, Ifugao. Love you Kuya Bono, love you too. And be safe always too. Ann Carpio Ignacio, hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa mga taga-Sampalo, Cabatuan, Isabela. Thanks a lot, Ann. Marilyn Guyguyan, pa-shout po Kuya Bono, solid listener since 2013 nung nasa CLS pa lang po kayo. 2012 ako umalis sa Marilyn Guyguyan. Salamat anyway. Jonah Acaso Dalanon Maron, wow, panabaging kwento ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat Kuya Bono, pa-shout na din po Kuya. No problem, Jonah Acaso Dalanon Maron. Dengpot CHN, may abangan ulit pa-shoutout. No problem, Dengpot. Arseng Soriano Palatao, shoutout to you. And Jolibeth Ubaldo Castro, pa-shoutout po Kuya Bono sa family ko sa San Jose, Nueva Ecija. Lizelle Pizarro Vergara, hi Kuya Bono, pa-shoutout po, pabati sa nanay ko na may birthday today, Eva Vergara. We love you, nanay. Happy birthday po, nanay Eva Vergara. Joan May, pa-shoutout po Kuya Bono, listening here in Singapore, always. Hello na din sa buong family ko, Olangco Viloria family ng Kamalanyugan, Cagayan. Salamat, Joan May. Susan Aquino Galieva Viernes, good morning to you. At shout out na rin sa iyo, Susan. Salamat at nandyan ka pa rin. Stephen Joy Daliri for Henshaw, pa-shout Kuya Bono, always watching here in Canada. Salamat, Stephen. Divine Concha, thank you Kuya Bono. Pa-shout out po sa ka-work ko si Joy at sa pinsan kong si Odessa na nasa Hong Kong. Listening from Malta, Europe. God bless you too, Divine. Zenny Miranda Tumpalan Pagal na imbag abigat you, Kuya Bono. Listening here in Namchong, Hong Kong from Curifang, Solano. Pa-promote naman po Zian's Fried Chicken. Located Brook 4, Baskaran, Solano, Nueva Vizcaya. Thank you and God bless. Sayang malayo ka. Mahilig kami sa fried chicken, lalo na yung mga kasama kong bata sa Happiness TV. Kung malapit ka lang, lagi kaming bibili sa'yo. Divine Concha, Zenny Miranda Tumpalan Pagal pala. Zian's Fried Chicken sa Solano, Nueva Vizcaya. July and Tabangkura Arellano, pa-shout ko yung sa family ko dyan sa Ilocos Sur from Singapore. Laban lang mga kapwa ko, OFW. Ayan na nga. Napaka-inspiring ng kwentong inyong napakinggan. Emma Cardenas, good morning mga kaabangers ng Hong Kong. Stay safe, too hot and what ang weather natin today. Kumusta ka na Kuya Bono? Okay naman, Emma, salamat. Wilfredo Pajarillo, pa-shoutout sa Kuya Bono, no problem. Shoutout to you, Wilfredo. Antonio Fenevendiza, ito nakasunod sa atin. Salamat from New Zealand. Antonio, thank you. Irene Magpusa, hello Kuya Bono, God bless you and more power. Same to you. HG Tamayo Pahel, pa-shout Kuya Bono, lalo na sa mga tropa kong natukod dito sa JG Summit Petrochem. Shout out M Subic Transport Corporation. Lilibet Balin sa Sabado, shout out Kuya, lagi ako ang nakaabang sa lahat ng kwento sa channel mo. Salamat Lilibet ng Minagbag, Quezon, Isabela. So yan na muna mga kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.